Hindi lamang ang lupain ng Pilipinas ang kanilang sinakop, kundi pati na rin ang dignidad at karapatan ng aking kababayan. Ang kanilang pagmamaltrato ay labis-labis, isang walang katapusang pagdurusa. Pagsusulat na ito ay alaala ng aking bayan. Ako ang aking bayan. Ese est coese. Pagkatapos ng 20 taon kong panilapingan, nung ako'y umalis, sinong nagigit sa akin? Ilang matatandang babae at ilang pinagkagmano del zero. Gayong 20 taon akong nanirahan noon. Wala akong kinalaman yan sa bisastang Columbabaco. Dahil sa pagbabastos at pang-aalipusta ni Padre Damaso, nagalit ang Alferez. Ilang minuto ang nakalipas, nakita ni Kapitan Tiago ang binatang si Crisostomo Ibarra at tinungo ito. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra kay Padre Damaso, ngunit siya ay binastos at pinahiya nito. Hindi ka nagkakamali, ngunit hindi kailanman nagkakali kong kaibigan. Nang lumabas si Ibarra, ay kinausap siya ng tinyente at ipinaliwanag kung anong naganap sa kanyang nasirang ama na pinaratangang filibustero at isang ere. Si Kapitan Tiago ay kilala bilang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Siya ay pandak, bilog ang mukha at may katabaan. Matay hindi singkit at ilong hindi rin sara. Sa hindi pagkakaroon ng anak sa loob ng 6 na taon, ang nagtulak kay Doña Pia na isagawa ang pagsasayaw sa Oblando. Pagdadalang tao'y napuno ng kalungkutan. Pagkapanganak, siya'y kinapitan ng lagnat na naging dahilan ng kamatayan. Paglaki ni Maria Clara, siya ay relihiyosa, mahinhin at marilat. Hindi mo ba ako nalilimutan mula sa paglalakbay mo sa maraming bayang pinananahanan ng magagandang? Ikaw ang sagisag ng aking lubang pinunong. Marilag, matapat, mahinhin, anak ng Pilipinas. Ang lupaing nagmana ng dakilang asal sa Espanya at nagtataglay pa rin ang namumukod na ugali ng isang bagong bayan.
Dalawang sepulturero ang humuhukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isang datihan ng sepulturero at ang isa ay sunod-sunod ang pagdura at paghit-hit ng sigarilyo. Noong araw ding yun ay nalaman ni Ibarra kung ano ang naganap sa kanyang ama at kung paano ito namatay. May dalawang sakristan na magkapatid na si Basilio at Crispin. Pinaratangan ang dalawang sakristan na magnanakaw dahil isang manunugal ang kanilang ama. Nag-aagawan si Sisa at ang kanyang asawa dahil sa pagkain dapat kina Crispin at Basilio. Dahil dito ay binugbog siya ng kanyang asawa. Dugoang nadatnan ni Sisa ang kanyang anak na si Basilio sa harap ng kanilang pinto. Habang natutulog ay napanigin pa ni Basilio ang kanyang kapatid na si Crispin na pinapatay. Nakarating na nga si Doña Victorina at si Don Tiburcio sa kanilang pupuntahan. Nag-away si Doña Consolacion at si Doña Victorina. Nag-aaway sila sapagkat may pinapagigsahang trono. Sa kabilang banda ay nagkasakit si Maria Clara at siya ay binisita ni Ginoong Linares. Nang nalaman ni Padre Damaso ang nangyari sa kanyang anak, ay siya ay napaiyak na parang pinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Tahimik na nag-iisip si Ibarra. Kapag dakay, hindi kayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Nung makita nila na mayroong papalapit na Guardia Civil, ay tumalon si Crisostomo Ibarra. Nagpaalam si Maria Clara sa kanyang ama na si Padre Damaso na nais niyang maghihimonga. Sa tagal ng panahon, sa hirap at paghihinagpis, ay natagpuan na ni Sisa ang kanyang anak na si Basilio. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Maynila na nanirahan si Padre Damaso. Sa paglipas ng ilang buwan, nautusan siyang ilipat sa malayong lalawigan. Kinabukasan ay natagpuan siyang patay sa kanyang higaan. Si Kapitan Tiago ay nahumaling sa liampo, sabong at paghit-hit ng apyan. Siya ay payat, naninilaw ang balat, palaging inaantok at marungis. Sa kabilang banda, walang naging malinaw na balita tungkol kay Maria Clara.